Ipagtangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Umawit kang nagsasaya sa Panginoon. Lapitan siya't paglingkuran ng may kasayahan. Ipagtangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon ang pari at martir na si San Andres Dunglac at mga kasamang mga martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan ngayong si San Andres Dunglac at mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Joachim at samsami ng ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilang sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino at madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeyo. Inuutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Ananias, Misael at si Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakanin iyon.
Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang 4 ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon, tinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila. Ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari. Ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isang guni sa kanila, nakita ng hari na higit na dihamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at enkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at pagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at pagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at pagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at pagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at pagdangal ang Diyos magpakailanman. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ng kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang Lunes po ng umaga sa lahat. Napaka-inspiring ng ating ebanghelyo sa umagang ito. Bakit po? Kasi ito ay tungkol sa sakripisyo. Naalala ko po yung aking nanay. Basta sa loob ng 1 linggo, siya ay nagluluto ng napakarami. Isang araw, siya ay nagluto ng isang buong manok at ginawa niya itong tinola. Ang daming papaya. Pagkatapos niyang maluto, sabi niya, o dalhin mo to kay Aling Kikay dyan sa ating kapitbahay. Dinala ko at pagkatapos pagbalik ko, meron na namang nasa mangkok. O dalhin mo to kay Manong Pedro doon sa ikalawang bahay. Napagod ako kakabigay. Sabi ko, ba't ka magluluto ng marami tapos tsaka mo ipamimigay? Ay nako anak, si Aling Kikay, siya yung pinagbibilinan ko, iniiwanan kita sa kanya kapag ako'y aalis nung ikay maliit. Si Manong Pedro naman ay kapag nasisira yung ating poso, siya yung una kong tinatawag. No? Nagtataka ako sa aking nanay bakit gano'n ang kaniyang attitude. Yun bang magluluto ng marami tapos ipapamigay? Then I realize, nung ako'y lumalaki na at nagkaisip, kung ano pala yung ibinibigay mo ay simbolo ng iyong pagkatao. Kung anong binibigay mo ay simbolo ng iyong pagkatao. Sa ating ebanghelyo, nakita natin yung sitwasyon ng paglalagay ng kaloob o donation doon sa kanilang templo. Mayaman at isang balo. Ginamit ni Jesus ang sitwasyong iyon upang magturo ng kahulugan ng sakripisyo. Sa templo po kasi ang itsura ng kanilang donation box ay hindi katulad ng ating donation box dito. Sa panahon nila, doon po sa labas ay may nakalagay na parang trumpeta. Parang may nakalagay na parang gano'n. Alam niyo na yun. Parang trumpeta na kapag maghuhulog ka, ito ay tutunog. So depende sa bigat ng hulog mo. Kung pilak ang hinulog mo, mas malakas yung tunog. Mas naririnig ng mga tao doon sa templo.
at mas marami, siguro sunod-sunod yung tunog. Nagba-vibrate pa siguro, nag-e-echo. Ay ang babaeng balo, ang kaniyang hinulog ay 2 kusing. At alam natin ang kahulugan ng kusing. Hindi na nga natin pinapansin sa pera natin yung kusing, 5 cents. So ihulog mo yon, walang bigat, walang tunog. So hindi napapansin. Pareho lang naman silang nag-offer. Anong problema? Ipinaliwanag ni Jesus na ang mayaman, ang kaniyang ibinigay ay yung sobra sa kaniya. Ang babaeng balong dukha, ang ibinigay niya ay ang kaniyang buong ikabubuhay. Wala na. Walang matitira sa kaniya. Ibinigay niya iyon buong buo without reservation. Ano yung problema? Na mas nakikita ng Diyos ang kaloob na ibinibigay ng tao kung ito'y may kaakibat na sakripisyo. Hindi ito pagbibigay kung ano yung sobra sa Diyos, kung hindi ang tunay na sakripisyo ay pagbibigay kung ano yung bahagi ng buhay ko. Tandaan natin na ang pagbibigay ay may kaakibat na sakripisyo. Hindi kung ano ang sobra sa'yo. Marami kong dapat na pasalamatan na tao dahil alam kong maraming tao ang generous na nagbibigay sila hindi dahil sa sobra, kung hindi ang kanilang binibigay ay bahagi ng kanilang pagkatao. Ito ang mas binabasbasan ng Diyos. Ito ang mas nakikita ng Diyos na ang ating ibinibigay ay bahagi ng ating pagkatao. Hindi ka magbibigay ng lumang sapatos kasi luma na. Ito yung mindset ng ibang tao. Ibigay mo yung mga damit mo na hindi mo na ginagamit. Hindi iyon pagbibigay. Ang tawag doon, paglilipat ng basura. Dahil hindi mo na ginagamit, ibigay mo. Hindi iyon ang tunay na sakripisyo. Ang tunay na sakripisyo'y bahagi ng buhay mo. Itry mo kayang baguhin ang iyong mindset. Tingnan mo kung anong iyong mararamdaman. Ipamigay mo ang paborito mong sapatos. Ibigay mo yung bagay na mahalaga sa'yo. Makikita mo ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Alam nyo, nung isang araw, medyo nasaktan yung aking kalooban. May nagpadala po ng isang bilaong biko. Masarap yung biko. Thank you. Inabutan ko doon sa taas, sa mesa, na may isang bilaong biko. Paborito ko po yun. Baka gusto nyo magbigay. Bakit po masama yung aking loob? Kasi nung hinihiwa ko na yung biko at gusto kong kumain, malagkit na siya. Anong ibig sabihin ng malagkit na? Panis na. Napakasama nung taong nagbigay na yon. Nung hindi niya maubos ang biko at malapit ng mapanis, ipinamigay niya sa iba at hahayaan niyang yung iba ang kumain ng panis
na ibinigay niya. Anong klaseng attitude yun? Di ba masama? Ikaw nga hindi kakain ng panis. Ibibigay mo sa iba kasi mapapanis na. Hindi yun sakripisyo. Selfishness ang tawag doon. Bakit ko nasabing ang pagbibigay ay sakripisyo? Si Jesus, sa kaniyang banal na krus, ay nagbigay ng buong buo at bahagi ng kaniyang buhay. Pwede niyang sabihin doon sa mga nagpaparusa sa kaniya, pwede ba hanggang dito na lang ako? Hanggang doon na lang ako sa may pintuan ng Jerusalem. Huwag na tayong lumabas. Okay na yun. Hindi eh. Ibinigay niya ang lahat. Buong-buong bahagi ng kaniyang buhay. Kahit na po yung kaniyang dugo at kahuli-hulihang patak ng tubig sa kaniyang katawan ay ibinigay pa rin para sa kaligtasan. Nakakahiya sa Diyos. Para bang magigilty ka na ang ibinibigay mo yung bagay na sobra. Pero ang Diyos, ang ibinigay ay buong-buo niyang pagkatao at bahagi ng kaniyang sarili. Giving until it hurts. Magbigay tayo kahit na tayo'y nasasaktan. Dahil yon ang tunay na sakripisyo ng pagbibigay. Katulad ng babaeng balo sa Ebanghelyo, ibinigay niya ang lahat para sa Diyos. Tayo ano? Ang buo o ang sobra? Anong kaya nating ibigay sa Diyos? Hindi lamang naman tungkol sa pera ang pwedeng ibigay sa Diyos. Hindi lamang bagay na kayamanan ang pwedeng ibigay sa Diyos. Napakaraming bagay ang pwede nating ibalik sa Diyos. Nagkakataon lang talaga minsan na we become selfish, sarili muna bago ang Diyos. Sa Ebanghelyo, ibinabalik tayo ng Diyos. Ibinabalik niya tayo sa realidad na ang tinitingnan ng Diyos ay hindi ang tunog ng pera, kung hindi ang tibok ng pusong kayang magsakripisyo para sa Diyos. Hayaan po natin na sa umagang ito ay maging inspirasyon natin ang babaeng balo sa Ebanghelyo na handang magbigay para sa ngalan ng Diyos. Huwag tayong manghinayang dahil ang kamay na sarado ay hindi pwedeng lagyan ng biyaya ng Diyos. Ang kamay lamang na bukas na handang tumanggap ang kaya ring magbigay sa iba. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat.
Atin pong darasalin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinglang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak. Mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain, tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsipo muna lahat. Ikaw ang alak at tinapay ng langit. Ikaw ang kaligtasang aming nakamit. Pagsamo ng iyong bayay, pakinggan, maging marapat na ika'y pagsaluhan. Tumayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain, ngayong ginugulita namin ng mga banal na martir, at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo, nang may katatagan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at subugad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Akong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang
kaligtasan. Inayayahan po ang mga ministry, organisasyon at sama ng ating simbahan at lalo na po mga deboto na mahal po ng Jesus Nazareno sa ating parish-wide monthly formation bukas, November 25, 2025 sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang ang tunay na deboto ay masunurin sa turo ni Jesus at ng simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Paul B. Obispo, Parochial Vicar, Sacred Heart of Jesus, Parish Old Santa Mesa, Manila. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating Parish Office. Ito po ay nakakahalaga ng 50 pesos. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor, Tamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagdingding mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong paharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan.
Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, araw ng amin, at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.